Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Pasok po tayo ulit sa pang-apat na bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, pasimulan po natin muli sa pananalangin ang lahat ng bagay upang samahan tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Panginoon, aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, salamat po Panginoon at dalangin ko Diyos, nawa sa lahat ng makikinig ng mga aral na ito at mga salita mo, sila pa inyong pagpalain. Gabayan kami Panginoon sa araw-araw, sampu ng aming mga mahal sa buhay, upang kami po ay maging ligtas sa anumang kapahamakan, physical man o spiritual. Itong aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. And amen and amen. So ikapapat na bahagi po ito ng ating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos na kung saan kung ano ang kinahinatnan ni Adan at Eva nang sila ay magkasala sa Panginoon. Nang sila ay magsimulang sumuway sa kalooban ng Diyos, ng mga kapatid. At alam natin, sabi nga, nang magkasala si Adan at si Eva, sabi rito, sa pamamagitan ng gawang iyon ng kasalanan na iwala ng tao ang kalulatian na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Naagaw ni Satanas ang paghahari sa ibabaw ng lupa at ang kamatayan ang pumuno sa sanlibutan. Isipin ninyo, ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa tao ay nawala. No, nawala saan? Mula kay Adan at Eva ay nawala ang mga biyayang ito at tayo ay nasasakop na ng paghahari ni Satanas dito sa sanlibutan dahil sa pagpasok ng kasalanan. Kaya sabi rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pumakita yan sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 12. Walang taong hindi na nagkakasala ngayon. Kaya wala tayong karapatang hatulan ang sinuman. Mga kapatid, wala tayong karapatang humatol kahininuman dahil walang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat ay nagkasala, lahat ay mamamatay. Amen? Ngunit sa mga nagkakasala, may pag-asa pa. Sa mga nagkakamali, may pag-asa pa. Sapagkat malawak ang habag ng Diyos. Malawak ang pag-ibig ng Diyos. Sino man nagkakasala, sino man nagkakamali, umamin at tinanggap na siya ay nagkasala at nagkamali, sa harapan ng Diyos, ang mga taong ito ay patatawarin ng Panginoong Jesucristo. Amen. So mga kapatid, kaya napakalaki ng habag ng Diyos sa tao. Sabi rito, lahat ng saling lahing sumunod kay Adan at Eva ay nagmana ng bumagsak sa nakalikasan ng kanilang mga ninuno. Lahat ay napaisailalim sa kapangyarihan at paghahari ni Satanas. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu, namuhay ayon sa pitan na laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. At sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Saan natin mababasa yan, mga kapatid? Sa sulat ni Pablo sa taga-Epeso, Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 3. Ang puso ng tao sa lahat ng dako ay puno ngayon ng ano? Sabi nila dito, na mga kapatid ko, ang kinatnan ng tao ngayon ay nahumaling sa mga bagay na makasanlibutan.
Sabi rito, ang tao ay naging makasalanan. Kaya sabi rito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga nilalang na nagsisigapang. Sa aking pagninilay, wala namang taong sumasamba sa Diyos. Wala namang taong sumasamba. Iwan ko lang pero para sa akin, no, siguro, meron mga ganito, pero bilang lingkod ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, bilang isang Katolikong naglilingkod sa Diyos, ang mga rebulto, hindi naman namin sinasambayan, na wala pang sumasamba sa rebulto. Wala, mga kapatid. Dahil inilagay lamang ang rebulto sa church upang maging isang larawan ng kabanalan, makita, maging imahe, at merong susundan ang bawat mananampalataya na merong mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pamamagitan ng paglikha sa kanila ni Kristo, na mga kapatid. Sa panawagan ni Kristo, itinalaga nila ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya nga inilalarawan at inilalagay ang mga image na ito upang makita ng bawat tao na kahit gaano ka mang kasama, anuman ang iyong mga naging pagkakasala sa Diyos, sa iyong kapwa-tao, kapag ikaw ay pinatawad ng Panginoon, gaano ka mang kasama, pwede kang gawing banal ng Panginoong Jesucristo. Kaya wag po tayong humatol, no? Wag niyo po kaming hatulan bilang mga Katolikong mananampalataya. Nirespeto po namin ang inyong pananampalataya, nirespeto rin po namin ang inyong pagtitiwala sa Diyos, nirespeto niyo rin po ang pagtitiwala namin sa Panginoon. No? Sa tahanan natin, meron tayong mga kanya-kanya mga pan-display Hindi lang naman ang rebulto yan Kung meron kayo sa tahanan nyo, may mga larawan kayo dyan na nakalagay sa mga dingding ninyo. Anong tawag dyan? Diba? Diyos-Diyosan nyo rin yan. Kung meron kayong cellphone, kapag ang cellphone ninyo ay ninakaw at nagwala kayo, ay ibig sabihin yan, Diyos-Diyosan nyo rin yan. Kapag meron kayong gamit na maganda, nasunog, pinalabahan ninyo, nasira, ginagalit kayo hanggang sa umabot sa pagpatay, Diyos-Diyosan nyo na rin yan, mga kapatid. Kaya maging maging aware po tayo sa ating kaisipan at paghatol sa ating kapwa. Dahil sa kasalanan ng tao, sabi rito, pumasok ang kahalayan. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumo sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen? Kaya mga kapatid, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Continuous po ito at wala po itong anumang bagay na ginagawa natin, kundi ito ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, ang salita ng Diyos ay hindi pinagtatalunan. Amen? Ang salita ng Diyos ay ginagalang, nirespeto, upang tayo po ay magkaisa ng paglapit sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, tayo'y iisang katawan sa harapan ng may kapal. Amen? Salamat po at God bless us all sa inyong lahat. Patubayan tayo ng Panginoon at gabayan, ingatan sa araw-araw nating buhay, lalo ng inyong mga mahal sa buhay. Ito lamang po, tayo muling magpapatuloy sa susunod na mga araw ng paghahayag ng salita ng Diyos. God bless us all.